Pagsapit ng gabi sa dormitoryo nila Xu Jingming, ay sinabi ni Liu Wentao na ayon kay Eva ay magaganap ang freshman assembly bukas ng umaga sa training ground 1, sabay labas sa kanyang cellphone at sinabi na gumawa siya ng isang malaking group chat para sa mga freshman at tinanong kung nais bang sumali ni Xu Jingming, at agad naman niya itong kinumpirma. Sunod ay tinanong ni Liu Wentao kung ano ang antas ng combat technique na pinili ni Xu Jingming, at sinabi nga niyang isang pangkaraniwan na A-rank combat technique lamang umano. Pero hindi nga makapaniwala si Liu Wentao na 4 na A-rank combat technique ang hiniram ni Xu Jingming sa kanilang library. Dilingid kay Liu Wentao na mahirap aralin ang mga A-rank na combat technique, kaya naisip nitong aabutin ng 2 o 3 taon bago ito matutunan ng sinuman. Pero tulad nga daw ng inaasahan niya sa kanyang kaibigan, ay hindi talaga pangkaraniwan ang landas na tinatahak nito sa cultivation. Sinabi ni Liu Wentao na makakahiram lamang ng A-rank techniques ang mga estudyante kung mayroon din silang A-rank permission sa library, at tinanong nga niya si Xu Jingming kung ibig sabihin ba nito ay A-rank ang permission niya sa library. Pero marahan namang sinabi ni Xu Jingming na hindi, dahil isang S-rank nga daw ang permission niya sa library. Dahilan upang mapatayo sa gulat si Liu Wentao, muli ay binigkas nito ang katagang S-rank, at tinanong kung mayroon ba talagang ganitong klase ng permission sa kanilang paaralan, sa pagkakaalam nga daw niya ay A-rank na ang pinakamataas, sabay tanong kung bakit mayroong S-rank na permission si Xu Jingming, at muli ay tinanong nito kung ang abilidad ba niya ay hindi isang E-rank tulad ng mga chismis, kundi isa talaga itong S-rank. Ngumiti ang ating bida, at sinabing sa tingin niya ay bagay talaga kay Liu Wentao ang palayaw na Mr. Know-it-all, dahil mayroon na naman itong bagong bagay na natuklasan patungkol sa ating bida. Agad nga siyang napasigaw sa paghanga, habang iniisip na maaari niyang hulaan ang permission level ni Xu Jingming sa paaralan, pero hindi naman niya lubos akalain na maging ang abilidad pala ng kanyang kaibigan ay isa din talagang S-rank, bukod doon ay naisip nga din niya na ang ibang provincial top scorers ay tanging A-rank lamang ang mga abilidad. Agad nga din siyang natawa at napa-thumbs up sa ating bida, habang iniisip na tama talaga ang kanyang desisyon na mag-invest sa bago niyang kaibigan, at magmula nga daw ngayon ay magiging tagahanga na din siya ni Xu Jingming, at habang buhay niya itong magiging tagahanga. Samantala sa pangalawang palapag naman ng kanilang villa, habang hawak ni Xu Jingming ang sibat sa kanilang training room, ay napansin niyang tila sobrang gaan na nito para sa kanya, at dahil sa mayroon na siyang magagandang techniques ay kailangan naman niya ng panibagong sibat. Naisip nga din ito na hindi na niya dinala ang orihinal niyang sibat na isang F-rank, dahil sa masyado na din itong luma, ngunit kahit pa nga daw hindi pa luma ang kanyang sibat, ay hindi na nun kayang sabayan ang lakas at tindi ng kanyang mga bagong teknik, gayon na din ang kasalukuyan niyang lakas. Agad nga din niyang inutusan si Eva na buksan ang shop ng kanilang paaralan, sa pagnanais na makahanap ng bagong sibat. Agad namang pinakita ni Eva sa kanya ang iba't ibang uri ng sibat na kasalukuyang available sa shop ng paaralan. Dito ay nakita ni Xu Jingming ang madaming sibat, bukod sa iba't ibang antas ng mga ito ay mayroon din silang iba't ibang haba at timbang, at naisip na niyang habang mas mataas ang rank ng sibat, ay hamak na mas mabigat ito at mas mataas ang presyo, kaya naman isang E-rank na 210 kilos daw muna ang pipiliin niya, dahil kailangan din niya ng combat suit at combat boots. Agad namang kinumpirma ni Eva ang mga pinamili ng ating bida, at umabot nga ng 237 credits ang halaga ng mga pinamili niyang combat suit, combat boots at sibat. Sa kasalukuyan ay mayroon pa siyang natitirang 382 credit points, at sinabi na bukas ay dadalhin sa kanya ang kanyang mga pinamili. Agad namang naisip ni Xu Jingming na mabilis lang talagang maubos ang credit at halos makalahati nga daw ang credit points na meron siya. Sabay sabi na bago dumating ang bago niyang sibat ay gagamitin na muna niya ang libreng sibat sa training room, pero sana nga daw ay matagalan nito ang kapangyarihan at lakas ng ating bida, dahil ngayong gabi ay gagamitin niya ito upang sanayin ang mga bagong A-rank niyang abilidad. Samantala sa sumunod na araw ay nagtungo siya sa lugar kung saan magaganap ang freshman assembly. At habang naglalakad nga ito ay usap-usapan siya ng mga kababaihan, ang ilan ay napapatanong kung siya ba ang sum-heir sa record ng isa sa mga pillar, habang ang isa naman ay sinabi na si Xu Jingming din ang top scorer sa Jiangnan province, kaya hindi pangkaraniwan ang kanyang lakas, at ang iba ay inakala umano na isang brosco na mayroong malalaking katawan at muscles ang ating bida,
Pero sino daw bang mag-aakala na isa siyang gwapo na mayroong maganda at katamtamang pangangatawan? Hanggang sa biglangang sumigaw si Lei Zhou, at matapos niyang tawagin sa pangalan ang ating bida ay sinabi nitong nais niyang makalaban si Xu Jingming, agad namang napalingon si Xu Jingming sa kanya. At agad nga ding nagsimula ang bulong-bulungan sa paligid. Ayon sa mga ito ay si Lei Zhou ang pangalawa sa rank sa Jiangnan Province na mayroong 9,300 na score. Bukod doon ay nabalitaan nga daw nilang pinanganak sa mayamang pamilya ito, at ang kanyang mga magulang ay Tier 4 na ability users, habang ang iba ay sinabi na nakakahiya mang aminin pero kinalimutan na ng lahat ang second placer, kaya hindi na sila magtataka kung bakit nais niyang haminin si Xu Jingming sa isang labanan, dahil hindi niya matanggap ang resulta ng naganap na martial arts exam. Agad namang humingi ng pasensya si Xu Jingming sa kanya. At sinabi na hindi siya interesadong makipaglaban, kaya naman agad itong lumapit sa ating bida upang sabihin na hindi kailangang magmadali ni Xu Jingming sa kanyang desisyon, sabay sabi na kung tama ang kanyang pagkakaalala ay mayroong tindahan ng mga bulaklak ang tita ng ating bida, gayon na din ang mga hindi pangkaraniwang halaman, dahilan upang magulat ang ating bida, dahil inimbestigahan na nito ang background niya at tila mayroong pagbabanta. Sunod ay nakangiti nga niyang sinabi, na ang kanilang pamilya ay ang pinakamalaking kliyente ng tita ng ating bida, bukod doon ay mayroon din itong malaking halaga ng pagkakautang sa kanila, at kung sisingilin na daw niya ito ng biglaan, ay tiyak na magkakaroon ng malaking problema ang kanyang tita, sabay tanong kung alam ba yun ni Xu Jingming. Dahil dito ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Xu Jingming, at kasabay ng unti-unting paglabas ng aura niya, ay seryoso at galit nitong tinanong kung pinagbabantaan ba siya ni Lei Zhou. Agad namang tumalon palayo si Lei Zhou, matapos makaramdam ng matinding panganib mula sa presensya ng ating bida. Bukod doon ay agad na ding tumulo ang kanyang butil na pawis, habang tinatanong ang kanyang sarili kung bakit ang aura na nagmumula kay Xu Jingming, ay tila aura mula sa isang nakakatakot at mapanganib na halimaw, at halos mabulol nga ito habang sinasabi na ang mga binigkas niya ay hindi pagbabanta, kundi paalala lamang para sa ating bida. Agad namang tinanong ni Xu Jingming, kung saan niya gustong maganap ang laban at kung anong oras, at sinabi nga ni Lei Zhou na sa Platform 3 umano pagkatapos ng 7 araw, bukod doon ay sinabi din niyang mapapanood ng lahat ang kanilang laban, walang pag-aalinlangan namang tinanggap ito ni Xu Jingming, at sinabing darating siya sa tamang oras at tamang lugar. Pero sana nga daw ay hindi pagsisihan ni Lei Zhou ang paghamon niya sa ating bida. Agad namang sinabi ng mga estudyante sa paligid, na mukhang magkakaroon ng exciting at magandang labanan sa susunod na linggo, dahil ang maglalaban ay ang first place at second place ng Jiangnan Province, dahil din dito ay kailangan umano nilang magtungo sa lugar ng mas maaga, nang sa ganon ay hindi sila mawala ng pwesto at upuan. Sunod ay isang guro naman ang tumawag sa atensyon ng mga bagong estudyante sa universidad. Dito ay binati niya ang lahat ng bagong estudyante ng kanilang Modu University, at sinabi na ang assembly na ito ay hindi pa ang opisyal na opening ceremony, dahil tinipon lang nila ang lahat ng mga bagong estudyante, upang sagutin ang mga katanungan nila patungkol sa credit system ng paaralan gayon na din sa exclusive mentor system, pero bago nga daw yun ay nais muna niyang ipaliwanag sa lahat ang patungkol sa combat power ranks ng kanilang paaralan. Sinabi niya na sa labanang ito, ay maaaring gumamit ng tinatawag na virtual dive pod ang mga estudyante at ang magiging labanan nila ay holographic simulation, at batayan sa pagkakataong ito ay ang dami ng achievements na kanilang makakamit, kaya hinikayat niya ang lahat ng bagong estudyante na gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya, nang sa gayon ay makapasok sila sa ranks ng buong paaralan, at sinabi na malaki ang gantimpala ng mga makakapasok sa ranks. Ilang sandali pang nagpatuloy ang assembly upang sagutin ang mga katanungan ng bagong estudyante sa paaralan, dahil sa inip ay nakaramdam ng antok ang magkaibigan, kaya naman nagpapasalamat sila dahil natapos na ito. Gayunpaman ang pinakamahalagang bagay nga daw na tinalakay sa assembly na ito ay ang patungkol sa virtual dive pod, at nais nga daw niyang subukan ito. Ngunit bago yon ay kailangan nga daw muna niyang magtungo kay Senior Brother Liu at Master Ding para sa kanyang pag-ensayo. At sa mga sumunod na araw nga ay nagpatuloy ang pag-eensayo ni Xu Jingming sa gabay ng kanyang Senior Brother Liu sa paggamit ng sibat, habang si Dinyang naman ay ginabayan siya sa tamang paggamit ng kanyang abilidad, gayon na din sa pag-cultivate nito. At makalipas pa ang 7 araw,
ay napansin ni Senior Brother Leo na naabot na ni Xu Jingming ang mid-level ng Tier 1 ability user, at agad nga niyang tinanong kung bakit tila napakabilis yata ng cultivation ng ating bida, pero sinabi lang naman ni Xu Jingming na naging maswerte lang siya. Pero sa totoo lang, ay inantala pa niya ang pag-breakthrough sa mid-level ng Tier 1 ability user, nang sa gayon ay makatipid siya sa magagamit na ability points ng kanyang system. At kung mas maaga nga daw niyang inabot ang mid-level ng Tier 1 ability user, ay malamang sa nahimatay na sa gulat ang kanyang Senior Brother Leo. Sunod ay humawak ito sa kanyang balikat, at sinabi na kung tama ang kanyang pagkakaalala ay mayroong laban ang ating bida ngayong tanghali sa isang freshman din, na agad namang kinumpirma ni Xu Jingming. Sunod ay sinabi nga nito na nais niyang panuorin ang laban ni Xu Jingming, dahil nais din umano niyang malaman kung gaano talaga kalakas ang kanyang junior brother, lalo na pag nasa magandang kondisyon ito at nasa isang seryosong labanan. Samantala sa lugar naman kung saan magaganap ang kanilang labanan, ay naghihintay na ang humamon sa ating bida na si Lei Zhou. Dito ay sinabi nga mga nasa paligid na ang tournament para sa mga tulad nilang freshmen ay magaganap na makalipas ang isang buwan, kaya naman magandang pagkakataon ito upang makita ang lakas ng mga provincial top scorers. Sinabi naman ng lalaking mataba na nakita na niya ang mga datos patungkol kay Xu Jingming, at dahil sa galing ito sa isang liblib na lugar, ay sigurado daw siyang si Lei Zhou ang mananalo sa kanilang laban. Pero sinabi naman ng isa na hindi sila tiyak sa resulta, dahil nung nakaraan lang ay sinira ni Xu Jingming ang record sa isa sa mga pillar ng paaralan. Pero natawa nga ang mataba at tinanong kung ang power punch record ba ang tinutukoy niya, sabay sabi na silang mga ability user nga daw ay abilidad ang ginagamit sa kanilang labanan, hindi pisikal na lakas lamang. Samantala sa pagdating ng ating bida ay agad na nagsigawan ang mga kababaihan sa paligid, at paulit-ulit nga nilang sinisigaw ang kanyang pangalan, bukod doon ay dala din niya ang mga bagong kasuotan at sibat na kanyang binili, at sa kanyang likuran ay ang kanyang senior brother Leo na nais panuorin ang kanyang laban. Habang naglalakad sila, ay naisip naman ni Liu Ming na dahil sa kagandahang lalaki ng kanyang junior brother, ay tiyak na magkandara pa ang mga kababaihan matapos siyang magkamit ng madaming achievements, tiyak nga din daw siyang hindi mabilang na babae ang maghahabol sa kanya. Sunod ay napansin naman ito na tumaas ang rank ni Xu Jingming, gayunpaman ay wala naman umanong problema, dahil tulad ng ating bida ay mayroon din siyang sariling mga preparasyong ginawa. Sunod ay tinawag nga nito ang ating bida sa kanyang pangalan, at hinayag na masyadong boring kung wala silang magiging pastahan, sabay tanong kung may lakas ba siya ng loob na ipusta ang lahat ng kanyang credit points sa paaralan. Sige, walang problema, sagot naman ni Xu Jingming at sinabi nga niyang mayroon pa siyang 370 credit points at ipupusta niya lahat ng mga ito. Madami ka palang credit points, wika naman ito, ngunit dahil sa wala siyang sapat na credit points upang tapatan ang credit points ng ating bida, ay minungkahi niyang tapatan ito gamit ang totoong pera ng kanilang bansa, at para masiguro nga daw natutupad sila sa usapan, ay kailangan nilang ipahawak ang kanilang pusta sa tinawag niyang tandang Master Zhou. Agad nga din niyang tinuro ang isang guro, ang gurong ito ay si Zhou Yun, isang Tier 6 mid-level na healing type ability user, ito din ang siyang mag-obserba sa magaganap na labanan, kaya naman nais ni Lei Zhou na sa kanya ipahawak ang lahat ng kanilang pusta. Inilabas naman ni Xu Jingming ang kanyang cellphone upang ipadala sa guro ang kanyang credit points, at dito ay naisip niyang ang labanan ng mga ability user ay sadyang mapanganib, at dahil sa isang high-level na healing type ability user ang naatasan upang mag-obserba, ay naisip din niyang mukhang ayaw ng paaralan na mayroong mamatay sa labanan na estudyante. At dahil sa inabot ng milyon ang halaga ng pastahan ng dalawa, ay biglang nagsigawan sa galak ang mga manunood na nakakatiyak na makakasaksi ng isang pambihirang labanan. Sunod ay sinabi nga nitong natanggap na niya ang credit points ni Xu Jingming, gayon na din ang pera na pusta ni Lei Zhou, kaya kailangan na nilang maghanda sa kanilang laban. Bukod dun ay pinaliwanag din niya ang patakaran, at sinabi na matapos tumanggap ng pagkatalo ang isa o matapos itong mawalan ng malay, ay hindi na dapat pang sumugod ang kabilang panig, dahil kung hindi ay makakatanggap ito ng matinding kaparusahan mula sa kanilang paaralan. Nauunawaan ko, wika naman ng ating bida, at agad na siyang nagtungo sa ring dala-dala ang kanyan sibat, habang si Lei Zhou naman ay inilabas ang isang espada, kasabay ng pagsabi nitong nauunawaan din niya ang patakaran ng kanilang laban. Sunod ay bigla nga itong sumigaw,
at sinabi na ngayong araw ay babawiin niya ang lahat ng kahihiyan na naidulot sa kanya ng ating bida, at agad na niyang ginamit ang kanyang abilidad na Dense Spine Industry Fire. Dahil dito ay nakaramdam ng matinding init at pressure ang mga nanunood, at tulad nga daw ng inaasahan nila mula sa isang fire type na A-rank na abilidad, ay masyado itong makapangyarihan at nakakatakot, at kahit pa nga daw malayo sila sa nagaganap na labanan, ay tila nasusunog ang kanilang mga balat at laman ng dahil sa tindi ng init nito. Agad na nagsimula sa kanyang pag-atake ni Lei Zhou, at ginamit nga niya ang Raging Flame Slash sa pag-atake patungo sa ating bida, ngunit bago pa man tumama ang pag-atake na ito kay Xu Jingming, ay ginamit naman niya ang kanyang sibat upang depensahan ang sarili. Dahilan upang malaglag ang panga ng mga nanunood, dahil hindi sila makapaniwala na hindi man lang gumamit ng kanyang combat technique si Xu Jingming upang depensahan ang isang malupit at malakas na pag-atake, agad na din silang napamura, dahil ang pangkaraniwang pag-atake o depensa ni Xu Jingming ay natapatan ang pag-atake ni Lei Zhou gamit ang kanyang abilidad. Dahil dito ay bigla ding nanginig ang buong katawan ni Lei Zhou sa galit, at bakas sa kanyang muka ang matinding inis habang tinatanong kung paano ito nangyari, imposible ito wika pa nga niya. Pero sinabi naman ni Xu Jingming na walang imposible, at nangyari nga daw ang bagay na ito dahil sa masyado siyang mahina, at kasabay nga ng paggamit ni Xu Jingming sa kanyang abilidad, ay hinampas niya ng sibat sa sikmura si Lei Zhou, dahilan upang makaramdam ito ng matinding sakit, agad ding namuti ang kanyang mga mata at nasuka siya ng dugo, pero mukhang hindi pa doon nagtatapos ang pag-atake ng ating bida, dahil ang kanyang kaliwang kamay ay kasalukuyang nababalot ng kanyang kidlat.